Hello guys, this is your vlog. Tama na ko hindi hello vlog, this is your vlog. Maray na aga po. Parehas kang dati nasa tinampo na naman po kita. Pero habang nasa tinampo kami ni J. Primo, pero may mga tugang na mapagulayan ng mga current events, mga nangyayari sa Satuya sa Pilipinas, and so mga pangyayari po sa Kinaban, no? Papagulayan may mga giyera, napapagulayan may mga posibleng giyera, pero wala na po may pinaka masirang pagulayan. So mga nangyayari po digdi sa tuyang nasyon. Kahapon nagulantang kita, no, sa pag-resign ni Vice President Sara Duterte bilang secretary po mga tugang kang Department of Education, one of the prominent and sabihin ta na saro sa pinakamagayon na departamento. Kung gusto mo prominence, gusto mo nin involvement, gusto mo nin exposure, ang Department of Education, mga tugang, saro sa kunan yan. Talagang na magayonon po na departamento na pwede mo pong pwestuhan. Nakakagulat, no, na bigla po ang announcement kan sa tuyang saro sa pinakahalangkaw na hilihidong opisyal sa Pilipinas. Now, there's a lot of question because not only that she resigned as Department of Education Secretary, kundi nag-debitor din po siya bilang co-chair or vice chairperson kang National Task Force LCAC, which is also one of the prominent, sabihin na po na ang exposure digdi talagang makakapagsabi ka, makakatabang nin marhay, no? Now there are of course two specific positions na binutasan po ni Sara, no, ni VP Sara. Ano po ang dahilan? So ini po siguro ang kahalat-halat kan sa mga kababayan because right after po mga tugang kan press conference or itong sayang public statement ay actually hindi po nag-accept din hapot, no, or dahil nag-entertain in hapot, dahil po nag-akomodar nin hapot ang Vice President immediately after her press statement. Yun, nagkaigwa po tulos nin naghali sa duman sa area. So more questions than answers ang nawalat sa kaisipan kan sa mga kababayan, and it gains a lot of reactions sa taong bayan kung ano talaga ang dahilan. Now, sige, let's give at least a hint, no, kung ano talaga su dahilan. Taday taman pwedeng sabihon, taday man kita kay ni private kung anong naging desisyon talaga o ano talaga naging posisyon. What we have to pick up some of the lines na sinabi po kang sa tuyang mahal na Vice Presidente, no? The Vice President of the Philippines, aramdaman po kung gaano siya ka sincero din sa trabaho, no? Nakita tayo, nahiling ta kung gaano siya ka trabahoso. Now, according to the in her resignation statement, kung namating ta, no, she cited I hope I got it correctly, no, she cited political toxicity as the main or as the key reason of her resignation. Now, Duterte expressed frustration
with the increasing political controversies and distractions that according to her, no, nakakaulang. It hindered her ability to effectively perform her duties. Nag-emphasize po ang pangalawang pangulo, no, na she need to focus on her role as vice president without the added responsibilities and pressures from this additional position. So going on that direction sa sinabi niya, bagang ginibo niya po na main reason kan sa iyang pagdimiter, no, pagbuhi sa pwesto bilang DepEd Secretary is dahil siya masyado nakaka-function kang gusto niyang gibuhon bilang Vice Presidente. And di ba, once na magduman siya sa mga lugar, kasi como secretary kang edukasyon, makukulayan na po mga tukang nin politika. Iyan po ang saro sa tiunay, no? Ayan po mga kababayan ang mga tiunay po kang ano yan, problema sa tuyang komunidad, sa tuyang sosyedad, na pag may interest ka sa public position or elective positions, gabos na hiro mo may kulay na. Di ba, pare? Yan ang saro sa ano yan ang saro sa data talaga na iibitaran digdi sa Pilipinas. Kaya bata sige man ang ikot ni Presidente Marcos, kasi sige baga ang bisita kang presidente sa iba-ibang party kang Pilipinas, ganun din ho, bumibisita din po si yung ating pangalawang pangulo. Actually binibisita niya yung mga lugar kung saan may kinalaman lang doon sa trabaho bilang secretary ng Department of Education. Sama-sama na rin po na binibisita at tinitingnan niya yung mga sitwasyon sa mga kanayunan na mi-misinterpret. At alam mo naman yung active social media engagement ngayon, di ho may iwasan na lagyan po ng kulay politika itong mga ginagawa o galaw ng ating pong pangalawang pangulo. So I think it is but very clear and obvious, no, to see yung kanyang naging dahilan. Sabi niya yung pong number one rason niya is political toxicity or toxic na po yung ganon. Hindi po maipagkakaila na mayroong mga grupo, bagamat hindi yung sinabi directly ni Vice President Sara Duterte na siya ay tatakbo bilang Pangulo sa 2028, no? Meron po mga grupo na makikita natin na bahagyang pumipihit yung kanilang mga kanyon doon sa kung sino po ang maaaring magiging katunggali ni Vice President Sara Duterte. So meron na hong mga nakikita na mga maaaring wannabes, no, for 2020, pero napakalayo pa po nito. Napakalayo pa po nito, kaya nga lang hindi ho natin maipagkakaila na meron na pong political alignment at nangyayari na nga, at meron pong mga nakikita tayo na nagsialisan sa ganitong grupo, sa ganitong political parties, at tumatransfer or pumupunta sa ibang grupo. So sa mga magaling bumasa ho ng political landscape or political situation, yan po ay mga tinatawag nating political alignments. So sa kanila, sa mga political strategists na tinatawag at mga political scientists, madali na hong interpret ho yun, no? Madali na pong i-interpret yun sa kanila. So ngayon, bagamat gagawan siyempre ito ng mga kung ano-anong mga reactions, we have to toe the line. We have to accept the fact that meron po talagang katuturan or tawag dito, yung pong sabihin na natin pong katotohanan, yung kanya pong binanggit na maring ayaw niya pong mabigyan ng kulay ito pong kanya mga sinasabing pagpupunta-punta niya sa mga kanayunan, sa mga bayan-bayan at mga lalawigan na magiging kulay politika na.
At we understand that DepEd is something of a department, no, na kailangan manguna, na kailangan ho ang institusyon na ito ay hindi ho magamit sa politika. Siguro that is one of the greatest and big considerations talaga doon sa desisyon ng Pangulong ni Vice President Sara Duterte. Ito ho, at immediately, no, narinig ko natin sa mga balita na inaccept agad ng ating Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. yung resignation nito hong si Vice President Sara Duterte sa kanya pong katayuan, oposisyon bilang Secretary ng Department of Education, at ito nga ang NTF-ELCA. So abangan na lang ho natin, mga kababayan, and we hope and pray for the best for the Philippines sa mga ganitong sitwasyon. Sa tingin ko naman po, hindi ho magiging problema ito, no, sa atin. Lalo tigit wala naman pong sinabing hindi maganda ang ating pong pangalawang Pangulo sa present administration, at nakita naman natin kung gaano niya kasuportado ang Pangulong Marcos sa kanyang mga naging hakbangin, no, sa pagpapatakbo po ng ating bansa. So yan lang po, at kami ho ay nagpapasalamat dito sa aming bagong channel, at nakaka-express tayo ng ating pong mga kuro-kuro. Yung pong ating mga kababayan, let us try to have comments and opinions, no, na makakatulong instead po na makakapagpabigat pa sa sitwasyon ng ating bayan, ng ating bansa. Maraming salamat po, at ito po ang inyong lingkod muli, ng kabarkada Dudes Marianito. Kasama natin si GM J. Primo, at kami ho ay nasa lansangan pa rin sa oras nito, medyo alakanin na ang oras, at kami ho ay pansamantalang papaalam. Don't forget to like, share, and subscribe. Ayun, sa amin pong Wow Smile Media Services YouTube channel. Magandang araw po.